Ayan. Itong si Harry Roque, mga ka-GP Natics. Muling nagparamdam itong si Harry Roque matapos po nakasuhan siya ng non-bailable na human trafficking. Itong si Manay Harry Roque, nalunod na mga kababayan, nag-iiyak sa napakaraming ginto. Yan naman po ang ibinabala niya ngayon para siraan ang pamilya or ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa pagbibenta nito ng tuni-tonelada, mga kababayan, na ginto. At ito daw ay inimbestigahan. At dapat daw imbestigahan din ngayon ito ng ombudsman. Wow, Harry Roque, matindi ka talaga. Ha? Oh. Grabe itong si Harry. Yari dito. Ayaw mag-play, mga kababayan. Wait lang ah. Ayaw mag-play kay Harry. Ano ba yan, Manay Harry? Ano ginagawa mo? Ang kulit. Teka lang ah. Ayaw niya mag-play. Talagang binabanatan mo ko, Harry ah. Ayaw mag-play, guys. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw mag hair follicle test dahil Magtataka naman kayo dito kay Harry Roque, bakit ang mag-iimbestiga, mga kababayan, kung may problema ang Pilipinas, kung may problema kayo sa Pangulo, bakit ang mag-iimbestiga ay ang Hong Kong? Sa bagay, hindi na ako magtataka. GP, bakit ka magtataka, GP? Hong Kong is part of China. Ibig bang sabihin, mga kababayan, di ba ang alam natin, hindi dapat sila nakikialam. Sabi ng China, hindi sila makikialam sa ating internal affairs. Bakit nakikialam sila sa mga bagay na to? Kung totoo yan hindi ko alam kung isinasama lang ngayon ni Harry Roque ang Hong Kong dito, mga kababayan, para ba hindi sila masisi? At alam naman natin na yung ating pong mga ginto, mga kababayan, ang ating mga gold tan reserve, mga kababayan, yan po ay talaga naman ginagawa ng kahit sinong presidente na kapag tumaas po ang presyo ng ginto ay pakakawalan yan, pangbayad ng utang at kung ano-ano pa. Hindi yan pwede natin na i-stock, mga ka-GP Natics, at wala pong paglalagakan o wala pong paggagamitan. Hindi pwedeng ganun. Pag sobra-sobra na yung ginto natin, kailangan na yung bawasan. Ano yan? Iimbak lang natin ang iimbak, walang pakinabang. Anak ka ng tinapa naman, Harry Roque, oh. Malaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng Sabi niya, ito po siguro ang eksplanasyon. So, ibig sabihin, hindi ka rin sigurado. Anak ka ng tatay mo. Sabi, ito rin po siguro ang eksplanasyon. Hindi siya sigurado, guys. Ang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw mag hair follicle. Okay, naiintindihan ko na siguro kasi ini-implicate niya ngayon na, di ba may napabalita po na meron daw nagbubukas ng bank account dyan sa Hong Kong.
Yan kasi yung sinasabi nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman na ilalabas. Sino ba yung, mga kababayan, yung tao na sinasabi ninyo na kukuha ng pera, maglalabas ng pera sa isang bank account dyan sa Hong Kong? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin namin malaman-laman? Gusto nilang pagdugtungin yung yung bagay na yon, na kaya daw Hong Kong ang nag-iimbestiga money laundering dito sa mga Marcos. Teka, mga kababayan, kala ko ba sabi nyo kanila yon? O bakit ngayon may money laundering? Test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Yes, tama po kayo, Lourdes Rivera. Correction po, BSP po ang may sole authority mag-dispose, hindi po si PBBM. Tama po kayo dyan, mga kababayan. BSP po ang may sole authority. Okay, pero mga ka-GP Natics, alam naman natin na mayroon pa rin po na pag-uusap ang BSP at ang presidente natin. Ginagawa din naman yan ng mga nagdaang presidente. 'Di ba? Ang BSP, syempre makikipag-usap yan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng usapan, pero tama kayo, hindi ko po kayo didisagreehan dyan. Ang may sole authority talaga ay ang BSP. Sila po ang magsasabi kailan po nila pakakawalan. Yung mga ginto na yan, kailangan nila, kailan ba nila ipapalit yan? Kailan ba nila, mga kababayan, i-dispose yung mga ginto na yan para pakinabangan? Diba? Oh. anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving Magkano daw? ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil May banat ayaw magpa-hair follicle test. Ano kinalaman nun? maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Kayo lang ang nagdududa na siya ay bangag. Kayo lang ang nagpapakalat nun, mga tokmol. Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. $100 billion daw, mga kababayan. 350 tons of gold deposits. Grabe naman yan, Harry Roque. Saan kaya ano kaya ang pinagbasihan mo niyan? Kasi kanina, mga kababayan, habang ako po ay nanonood ng isang vlog ng ni Harry Roque, tinitingnan ko. Medyo nag-research ako, nagbukas ako ng Google. Meron kaya sa Taiwan, pati yung mga taga-Taiwan dyan, kinausap ko kanina, pati yung mga taga-Hong Kong, kinausap ko, meron ba kayong balita na ganito yung tungkol sa sinasabi ni Harry Roque na iniimbestigahan daw ng money laundering itong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa 350 tons reserve golds? Sabi nila wala naman, sir. Wala naman dito. Eh, sabi ni Harry Roque, ito daw ay viral sa Hong Kong ngayon. Eh baka mamaya, viral lang yung mukha niya. Sabi ni Gracious Grace, gawang wento Roque, saan resibo mo, puro ka bunganga. Nasaan ang ebidensya? Yun, pare-parehas tayo. Ebidensya rin ang hinahanap ko. Pero walang maipakita. Kaya nga sabi niya kanina, ito po siguro ang rason. So ibig sabihin siya din. Wala din po siya sa kanyang sarili. Hindi rin niya alam kung paano niya patutunayan. Isa pa ng mga abogado, engot-engot. Alam naman natin na kapag sinabi mong ganyan, dapat meron kang supporting documents to substantiate your allegation. Diba? Doc Ami Balmeo, finally nakachamba live. Nakachamba sa live mo. Hello to all ka-GP. Oy, salamat Doc ha. Doc Peli Perez, Doc Ami Balmeo, salamat po sa inyong lahat. Siyempre, nakapagbakasyon tayo 2 linggo. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between
Well, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na 128 billion reserves. Mga kababayan, kasi may nakita ako ditong balita kanina na itong BSP, hindi po naman nawalan. Di ba part yan ng estratehiya ng BSP? Yung paggamit po ng ating mga gold reserve. At nakalagay dito, nagbenta nga po tayo pero hindi tinukoy kung magkano or ilang gold reserve yung kanilang ibinenta. Pero nakasulat dito mga kababayan kung paano gaano ang inilaki po ng ating pera. Oh, nakalagay dito. PH sold 24.9 tons of gold in H1 2024. Part of strategy of BSP. Sabi dito, Best Broker said the Philippines sold 24.95 tons. Kanina kasi walang nakasulat doon sa unang page, no? O sa unang nakita ko na balita. In January to June, cutting down the country's reserves by 15%, 0.69 to 134.06 tons. This compares to the 1.3 tons added to the reserves in the previous year, mga ka-GPnatics. Oh. At tayo, nakasulat pa dito na mas tumaas ngayon ang ating GIR. Opo, yung ating GIR, mas tumaas pa ngayon. The central bank reported the end of August GIR level at 106.9 billion, up from 106.73 billion in July and 99.567 billion as end of August 2023. So this is equivalent to about 6 times or 6.0 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. Ano sinasabi mo na nawawala? Harry Roque. Saan nang galing yun? Ma'am Carlos Mika. Ano? Kwento ng kwento. Balita ng balita, sabi ng sabi, wala namang ebidensya, akla. whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Sabi niya, headline daw sa Taiwan. Sa mga taga-Taiwan dyan, sa mga taga-Hong Kong, asan ang balita? Pakita mo nga yung link. Bakit wala kang ipinapakita? Ikaw pa naman, mahilig ka. Eto, nabalita na ngayon. Bakit wala kang inihaharap sa amin, Harry Roque? Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi sabi ni Sir Leo, pwede nang bayaran ni PBBM ang utang ng bansa natin na inutang nila. Digonyo at kinurakot ang anak niya. Nakinabang din si Roqueta sa Pogo. Sana wag ka na mawala. Sabi ni Ruel Cuson, pantay na sa kabubuan si Sara. Cuson, pantay na sa kabubuan si Sara Roque at nalampasan na nila si Robin Padilla. Panalo. Immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino. Sabi niyang gano'n, yan po ay tanging nakaw na gold. Pero, yun po mga kababayan, yung pagsasabi niya yun, yan ay tanging nakaw. Nasaan po ang ebidensya mo, Harry Roque?
Diba? Kung ikaw ay aakusa, dapat patunayan mo na yan ay nakaw. Nasaan ang katibayan mo, hunghang? Nakaw na yaman. Oh. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Malinaw po, sinabi ni Harry Roque na yan daw po ay tanging nakaw. Roque, ano ang pagpapatunay mo na yan ay nakaw, yung 350 tons of gold at yung pera na binabanggit mo? Meron ka bang katibayan na makakapagsabi na yan ay totoo o pawang mga hula-hula mo lang yan sa iyong bolang kristal, mga kababayan? Alam mo, kulang, sabi nung isang napanood ko kanina, kulang lang daw yan. Kulang sa lulo. Hindi, joke lang. Mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Sabi ni Day Rafaela, nananawagan din kami, ang laki ng kinita mo sa mga pogi, hindi? Malaki ang kinita niya sa pogo. Pinamigay sa pogi. Yun ba yun? Ang yabang, no, mga kababayan. Teka lang guys, nawawala yung connection natin eh. Papalitan ko lang. Ayun, may connection na ulit mga ka-GP natin. Sorry po. Buti na lang may backup tayo kasi nawawala na naman yung connection ni Converge. At dito tayo kay Globe, di ba? Bumabagal ba yung signal? Okay na yan, napalitan na natin. Sabi ni Becca R. Roque, kaya ka nagtatago dahil sa unexplainable wealth na mayroon ka. Umuwi ka nga bago ka magngakngak. Magngakngak ka dito sa Pinas upang masagot ka. Diba? Mga kababayan, mga ka-GP Natics, etong mga taong ito, kagaya ni Eric Celis, di ba? Pumunta ng ibang bansa. Nagtago, tumakbo. Tapos magngangak-ngak. At kung ano-ano ang mga sinasabi ngayon dito sa Pilipinas. Pero sila naman, ay makikita ninyo, kung sila po ay talagang malinis, bakit ka kailangan magtago? Kung wala kang kasalanan, bakit ka kailangan pumunta ng ibang bansa at mag-seek ng asylum doon? Okay lang, mag-seek ng asylum kung totoo naman talaga. Kagaya po nung nangyari kay Jed Mabilog. Pero, etong si Harry Roque, mga kababayan, katakataka na siya mismo ang nagsabi, okay, I will comply all the documents that you needed. Sabi niya sa House of Representatives. Pero, mga kababayan, naisip niya siguro, naku po, mauungkat lahat ng mga lihim ko. Baka mamaya lumabas lahat. Ang mga itinatago namin, mayari ako nito. Baka mamaya mapatunayan na ang pera ko ay galing sa Pogo. Kinita sa Pogo, pinamigay sa Pogi. Uwi na, Roque, panagutan mo yung mga inagawan mo ng lupa sa Bataan. Wala kang awa, langya ka. Papa, pakita mo resibo mo, Harimaw, Pogo. Totoo naman. Itong si Harry Roque, bakit ka kailangan lumipad? Bakit ang tapang-tapang mo pag nasa ibang bansa ka, pero pag nandito ka, hindi mo kayang patunayan yung sarili mo? Huwag mong sabihin na lahat ng ito ay propaganda, 'di ba? Hindi naman ang House of Representatives. Si Harry Roque, hindi naman din mga ka-GP Natics, yung mga kongresista natin ang nagsalita doon, kung hindi ikaw mismo. Sa iyong mga bibig nang galing ang lahat ng mga pinagagawa mo. Oh, tapos ngayon pagbibintangan mo sila, may problema ikaw, 'di ba? Ay imbag nga rabi Sir Tony Ninubla Marites Alonso,
Magandang gabi po sa inyong lahat. O ayan ha, itong si Harry Roque, may pamilya Marcos daw magnanakaw. Parang matagal ko nang naririnig yan. Lagi na lang sinasabi, magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. Hanggang ngayon, mga kababayan, yung mga nag-akusa sa kanya na magnanakaw, mayroon bang napatunayan? Yung sabi nga nung iba, pamilya Marcos daw nagpapatay sa mga Aquino. 2 Aquino naging presidente. Napakulong ba nila? Etong mga Marcos. May napatunayan ba sila? Wala. Wale. Diba? Pangit ng signal mo ka GP. Putol-putol. Okay naman na. Kanina lang po yun na paputol-putol. Sabi ni Becca, tama, yumaman si Roque dahil sa Pogo kaya nagtatago kasi nahihirapan magpaliwanag kung saan nanggaling ang yaman. Simple lang naman yan, mga ka-GP Natics. Ako naniniwala na ang yaman ni Harry Roque ay nanggaling sa Pogo. Diba? Imposible naman na maka-acquire ka from 128,000 to 128 million. In just span of 2 years. Diba? Kakahiya ka.